Yan, so what's up mga ka-farmers? Welcome back to my channel, Search at the Farmer, ang gurong magsasaka ng sibungas, Cebu, Philippines. And if you're new to this channel mga farmers, please don't forget to subscribe and click the notification bell in order for you to be notified with my coming videos. Thank you and enjoy this vlog. Yan, so for today's video mga ka-farmers, ang pag-usapan natin ay yung mga practices ko dito sa poultry tuwing gabi. Ngunit bago po natin ipagpatuloy ang ating topic mga ka-farmers, hayaan nyo muna akong mag-shoutout sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay all throughout Luzon, Visayas, and Mindanao. Especially ito, Redondo family ng Duguan, Sibungas, Cebu. And also sa kanilang apo na nag-aaral din sa aming school. So, shoutout Pete Andro Sevilla. At sa lahat ng members ng Redondo family, kay Lola at kay Lolo, and then sa kanyang tatlong mga anak ng mga babae. So shout out sa inyong lahat, and then kumusta kayo dyan? Okay, so and also shout out kay Agaw Jupil the Farmer, anak ni Matoy from Montpelier, Argao, and also to Agaw Pino Caminadi, Pino's Vlog ng Alambihod, Argao, and also in Manatad, Sibungas, Cebu. So shout out po sa lahat. Okay, at sa iba pa nating mga supporters, shout out. Okay, so ngayon mga farmers, pag-usapan natin yung aking mga practices dito sa poultry tuwing gabi. Okay, so ano-ano nga ba ang ginagawa ko dito sa aking poultry during night time. Okay, so yun po ang ating pag-usapan, kaya tara na. Okay, so yan mga farmers, welcome no, good evening to each and everyone. Once again, this is Search at the Farmer, ang gurong magsasaka ng sibungas, Cebu, Philippines. So, ang topic natin sa gabing to mga farmers is yung aking mga practices dito sa aking poultry. Okay, so ito po ang panibago kong poultry, and also ito po din naman yung aking old poultry. 2 years and 2 months na yung poultry na yan mga farmers. So, malapit ng ikalian. So, dito tayo nag-extend sa kabila. Yan. So itong nakikita nyo mga farmers is mga beacon cages natin to. Ito po ay preparation sa ating delivery. 108 heads na bagong RTL na darating ngayong September 28 ang delivery. So ito po ang ating beacon cages. And then punta tayo dito sa ating recently 108 heads na nangingitlog na din mga ka-farmers. So ito po ang aking topic ngayon, kung ano ang aking mga best practices dito sa poultry tuwing gabi. Okay, unang practices mga ka-farmers na ginagawa ko dito sa aking poultry tuwing gabi is yung pailaw ng ating poultry. So meron pong maraming nagtatanong din kung kailan magsimula magpapailaw ng ating poultry. So unang-una mga ka-farmers, nung na-deliver ang mga manok na to August 3 last month, 2 weeks sa akin wala munang ilaw. Okay, and then nung nagsimula na akong mag-mix ng layer at saka grower, dun tayo nagsimulang magpailaw. So yung pailaw natin is yung first week na nagmix tayo ng layer at grower, 1 hour yung ating ilaw. So from 6 PM to 7 PM. And then next week na naman, afterwards, nung nag-transition na tayo ng ating layer feeds at grower feeds, nagiging 2 hours na yung ating pailaw. So from 6 PM to 8 PM. Hanggang sa ngayon, sa edad nila mga ka-farmers na running 23 weeks na ito. So yung pailaw natin is 3 hours. So from 6 PM to 9 PM. And then next practice mga ka-farmer is that sa 9 PM is
papatayin na natin yung ilaw. Hindi dapat mag-i-exceed sa 9 PM yung ilaw kasi mas stress yung mga manok natin. Bakit? Kasi 9 PM dapat simula na silang mag-relax at matulog. Pag may ilaw, ganyan ang sitwasyon. Hindi sila matutulog, kain lang ng kain hanggang sa naubos na yung pagkain, kung makikita nyo dyan sa feeder. So yan po ang ating second na practice, ano. Then third practice mga farmers is tuwing gabi, bago po patayin ang ilaw, kailangang siguraduhin natin na yung ating feeder, ito mga feeder yung PVC na yan, PVC feeder, meron itong isa, dalawa at tatlo, kasi 3 layers yung ating poultry. So lahat po ito mga farmers ay dapat malinis, kaya nililinis po natin bago po natin pinapatay ang ilaw. To be ready by tomorrow morning, pag nagpapakain tayo at 6:30 in the morning, ay ready na, diretso na tayong magpapakain kasi malinis na yung ating feeder. So yun po ang ating third practices. And fourth practices mga farmers is lilinisin din natin yung ating mga drinkers. Ganyan. Ito yung ating bull bulb type na PVC, kung saan dito po natin pinapalabas ang tubig pag nag-drain tayo. Okay, so kasama po yon sa ating paglilinis sa drinkers. So kailangan ang drinkers natin malinis. Ito yung drinkers natin, yan. So i-check din po natin na laging may tubig na available. So yun po, kaya ito kasama na itong mga pipes na to ay nililinis po natin bago natin papatayin yung ilaw 9 PM. Okay, next practices mga farmers is i-check bawat nipple drinkers mga farmers, like this one na mirong tubig na available, na tumutulo sila ganyan. Yan, tumutulo sila kasi dito na po umiinom yung ating mga chicken. Yan, ganyan. So dapat may tubig talaga, kasi sinusundot nila yung mga farmers, ito yan, para lumabas yung tubig at doon po sila umiinom. Okay, so yan po mga ka-farmers ang ating mga practices. Okay, yung tubig mga ka-farmers, morning natin pinapalitan. So dapat yung ating tubig kasama na yung mga vitamins at saka mga amino acids natin o yung mga kinakailangan ng ating mga manok ay sa umaga po natin ginagawa. So halimbawa 6:30 in the morning, habang nagpapakain tayo ay pinapalitan po natin yung tubig, nilalagyan natin ng vitamins or pwedeng Vitamin Pro or Egg 1000 o depende, meron kang Premoxil or Bitrasin Gold, pwede yan. Pero sisiguraduhin po natin mga farmers na sa hapon papalitan po natin ng plain water para yung ating mga manok ay makainom din naman ng plain water na walang kasamang mga vitamins. Okay, parang tao lang din mga farmers na hindi naman pwedeng lagi tayong umiinom ng soft drinks. So kailangan natin ng pure na tubig. Kaya ganyan po ang ating mga practices mga ka-farmers. And I hope meron po kayong natutunan dito sa vlog na to mga ka-farmers. At mabigyan ko po kayo ng inspiration na pwede din po kayo magsimula ng ganitong klaseng negosyo. Okay? So ito po ay aking sideline kasama ng aking asawa at aking pamilya para po matustusan ang pangailangan ng aming pamilya. Kasama sa aming mga ginagawa sa farming ay ito, so layer poultry farming. At the same time, meron po tayong mga garden. So sa ngayon, meron tayong ampalaya garden. At the same time, meron po din tayong banana garden or plantation. Okay, so ngayon meron akong around 300 plus na puno ng saging na inalagaan din. Pandagdag ng ating kita para matustusan ang mga pangailangan ng ating pamilya. At I think yun lang siguro mga ka-farmers. Once again, this is Sercha the Farmer, ang gurong magsasaka ng Sibungas, Cebu, Philippines. Bye bye and thank you.